Ay, December 1 na. Yan. December 1, mag-celebrate tayo ng yun, yung pinapaniwalaan natin na may Diyos ang mundo. Dito tayo sa episode ngayon, December 1, 2023. Sana marami tayong maiabot sa inyo kahit papano sa platform na ito. Matagal na sana to, kaya lang wala tayong platform na maganda na maiabot tong mga message nito. At maniwala kayo sa hindi, maganda ang mangyayari kapag na-share ito at maintindihan ng lahat. Yan, ang sa atin dito, Holy Bible at saka Jesus Christ, wala nang iba. Sabi nila anong nangyayari sa atin. Oo nga, no? Ang nangyayari kasi magulo eh. Kasi kulang tayo ng pagkaintindi. Yung mga term na yan, bakit may moron, ganyan. Low intelligence, yung mga term na yan, gaya ng mga biro lang to nung may invention ng Amerika ng mga sasakyan, siguro si Ford, narinig ng mga nakikita kasi ng mga bata na pag umarangkada yung motor, brum brum, sabi niya, brum. Nakikita sa comics Ako, nakita ng mga Pinoy yung English, no? Tinuturuan na sila ng English kaya brum. Nako, sabi ng Pinoy, hindi na problema, wala na tayong problema, may sasakyan na tayo. So yun, lumipad ang Pinoy, galing ang broom. Yun, nakuha nyo yung nakasakay sa silhig. Ayan, doon sa Panay, common yan. Yung ganun, yung mga ganun na mga term. Kaya we should be intelligent enough na to discern, kagaya ng nakasulat sa Psalm and Proverbs. Ang ganda ang nakasulat dyan. Maganda talaga. If you just understand it better, you humble down, you embrace the word of Psalms and Proverbs, at hindi lang yung lahat, at hindi lang Psalms and Proverbs, napakaraming nakasulat dyan, lalo na sa New Testament. Maganda talaga ang Biblia. It will reform us, it will help us understand what is going around, so that we have a good understanding about what to do when we face challenges. Yan. Biblia lang yung batayan natin, tapos na ang problema natin Huwag na tayo mag-struggle. Yan. Yun lang may abot natin ngayon. Kasi December na. Napakalungkot na hindi nagbabago yung mga ugali ng tao. Talagang wicked. Hindi ko naman sinasabi hindi ako gumagawa ng kasalanan, dahil if somebody will ask me, or God will ask me, who among you have no sin can cast the first stone? Mahiya naman tayo pa ang mauna, dahil alam naman natin na tinutokso tayo ng devil. Maraming temptation, lalo na sa laman. Kaya sabihin mo infidel yung sa kabila, ikaw mismo hindi mo matanggap-tanggap kaya matanggap-tanggap, nagkasala ka dahil sa laman. Ngayon,
may defense mechanism ka na you make it a law that this is okay. You make yourself get through that temptation na pinagbabawal. You justify it, justify the wrongdoings to the extent na yung gumawa ng libro dyan sa galing doon sa Middle East, yung libro hindi kasali ang Promised Land, may libro dyan. Lolo natin yun, pinanganak after death, mga 500 years after Jesus Christ. Sinulat, justify yung mga atrocities, mga hayop sa laman, combination ng righteousness at saka lasciviousness. I-compare mo nga ang Bible, nako, mahiya tayo eh. Ang Bible talagang holy, very holy. Huwag mo nang haluan na the Bible is corrupted. Yan. Kaya doon sa kabilang book, will you kindly remove, reformat, reprint for the next generation? Tanggalin nyo na yung radicalism dyan, yung struggle, yung mga martir. Makamundo yun, makamundo. Kaya you justify your wrongdoings. Pero dito ka sa Old Testament pa lang, well, you also believe what is going on in the Old Testament. That's why it's also found in your book. Diba, binabago nyo lang eh. Gawa-gawa kayo ng mga kalain mo pag nagkasala yung babae, stone to death. Ba yan? Are you not sinful? Do you not sin? Do you not commit sin? Yan, tandaan nyo yan. Patayon yung babae dahil nagkasala. Kawawa naman. Kaya nga nakita ng God yan. Sabi niya, I will send my son of myself to become flesh. Kaya galing langit hanggang sa mundo. Ang Panginoon, nakikita natin yung gumawa ng mundo sa katawan ni Jesus Christ. Yun. Dapat ito lang sana ang message natin. Maniwala kayo sa Holy Bible at maniwala kayo sa Jesus Christ. Wala na kasi yatang katapusan ang culture of impunity. Yung gumagawa ng kasalanan left and right. Kikita ni Lord yan, God. Patayan, hate. Na-justify na naman ng kanilang aklat na sinulat ng scholars. Alam mo, madali lang gawa ng lalong-lalo na matalino ka. Pero yan, test yan ng integrity ng isang tao. Pag binigyan ka ng favor, let's say, napakita ang God sa'yo. Oo. Nung nagpakita, akala mo, ikaw na ang intercessor. Kayo na. Edi wow. I-discern mo muna kung tama ang ginagawa mo. You humble down, you pray, whether tama nga. Kasi kung may halo ng mga bastos yan, justify mo mga kasalanan, hindi na tama yun, demonyo na yun, di ba? Mayroon naman dyan, yung nagpapakita ang God, selected few, sa mga convert na mga ex-Muslim na naging Christian. Yan, nakatanggap sila ng theophany, marami. Na sa panaginip, ganyan. Nagpakita ang God sa kanila. Yung iba gumawa ng kanilang simbahan. Naging Methodist. Naging
Yung sa India, si Ravi Zakaria. Yung sa Saudi, nagpakita ang God yan. Iba. Sa mga Christian, nagpakita ang God yan. Kaya lang, binago ang takbo eh. Imbes si Jesus Christ ang nasa center, insert nilang sarili nila na sila ang intercessor between God and man. Sa tao at Diyos, silang nasa gitna. Pero maraming kalokohan ginagawa. Kaya, pag nakatanggap ka ng theophany, mag-ingat ka. Tumahimik ka. Hayaan mo na. Hayaan mo na yan. God will guide you. God will do everything for you. Not you doing everything bad to boast yourself, to maging impostor ka. Kawawa naman yung Panginoon na ikaw na ang nasa lugar niya. Tao ka lang eh. Si God yan. Siyang gumawa sa atin. Kaya wag kang mag-imagine. Kaya yung mga scholars na gumawa ng mga libro na yan, nilagyan pa ng hate the Jews. Yan. Hate the infidel. Sabi nga ni God eh, yan, minahon ka, I'll do the battle for you. Ang ganda ng nakasulat sa Biblia. The revenge is mine. Revenge is mine. Pasensya na kayo sa mga monotheism. Ganun yan. Siguro yung mga Jews dyan sa Israel, may question din yan eh. Tapang din. Yung iba, hindi naniniwala ang Jesus Christ eh. Kaya magulo talaga. Yung only one God, yung dyan galing sa Saudi. Nauna na yung Bible eh. Gumawa ka pa ng another Bible. O Holy Book. Kaya nagkagulo ang mundo. Yan, maniwala kayo sa akin. Kaya simpleng tao lang tayo. We are nobody except I claim that I am a child of God. I serve God. I ask forgiveness sa mga ginagawa kong kasalanan. December na ngayon. Celebrating outside but deep inside marami palang problema dahil hindi lumalakad sa apak ng Panginoon Hesukristo. Why don't we unite na for God's sake? Binigyan tayo ng talent. Lahat tayo may talent. Kayamanan, good family, yan. Pagkalalaki mo dahil sikat ka kaya, matapang ka kaya, malakas. Huwag nyo naman ang haluan na pag namatay ka, may 72 virgin ka sa langit eh. Mali yun eh. Mala yan. Malayo sa totoo yan. Extreme yan. Extreme masyado yan sa isang tao. I-discern mo nga kung tama yan. God ba yan? Pasagan ka lang. Dami tayong pasalamatan sa Panginoon eh. Lahat halos nandyan na ngayon. Anong na-contribute nyo sa mundo? Anong na-contribute ng nation nyo sa mundo? Diba? Tulong-tulong tayo. Bawal ang Amerika na magpunta sa nation nyo, sa lugar nyo, pero yung mga sasakyan nyo galing Europe, galing Amerika, yung mga fixtures ng bahay nyo galing man sa ibang lugar, sa talent din ng iba. Tulong-tulong na lang kaya tayo. Help each other to make a heaven on earth. Yun, di ba? Alam ko, itong mga Jews, matalino yung Jews eh. Yung mga Jewish people, matalino yan. Yan, matalino talaga sila. Einstein, Jewish yan. Mark Zuckerberg, Jewish yan. Yung isang
founder ng Google, Jewish. At saka marami silang Nobel Prize sa mga invention nila, sa mga gamot. Jewish sila. Siguro pag binasa mo yan, dami yan. Buksan mo. Sa Google, dami silang mga Jewish na nakatanggap ng parangal para sa kanilang mga invention. Ngayon dito sa kabila, anong mga invention nyo? Maging martir, magpakamatay. Hindi, sulo mo na lang sana yan. Kainin mo yung granada sa bunganga mo. Huwag kang magdamay ng iba. Ano bang na-contribute nyo? Tunnel? Alam nyo naman, dapat maging humble na lang kayo. Atake pa kayo, naka-paragliding kayo. Yung kalaban nyo, naka-jet plane, ano ba yan? You are only propagating and cultivating hate. The more hate, the more hate. Kasi babawi yung isa eh. Tunnel? Pausukan mo lang yun, magsilabasan na kaya lang. Pausukan mo lang yun, malaman mo lang kung saan lalabas ang usok. You know, entrance ng tunnel nyo. Nahuli rin kayo. Ano ba mga invention nyo? Japan, mabuti pang Japan, South Korea eh. Kahit saan ka magpunta sa mundo, dito sa Canada, ang dami-daming Subaru, Toyota, Honda. Ang dami. Mazda, South Korea, Kia. Mga high-end na Kia ngayon. Dito sa Canada South Korea yan. Mayroon pa silang halos lahat ng nakikita ko na aircon dito. Samsung. Mga cellphone nila Samsung. South Korea yata yan eh. Kaya magtulong-tulong na lang tayo, Chong. Huwag kang magyabang na kung hindi kayo makakontribute, just hold on. Just stay put. Be humble. Be with other people. Ang freedom natin, ang human rights, ang democracy, ginagawa nyo incompatible sa religion nyo. As if that you don't belong to the earth. Oh my goodness. Buti pa tong squirrel sa labas. Wild animal yan, buhay na buhay. Tingnan natin kung nandyan sila. Nabubuhay sila eh. Hindi naman sila perwisyo. Kayo tao. Homo sapiens. Binigyan kayo ng utak. Hindi nyo ginagamit sa tama. Yan ang lugar namin. Walang snow dahil umuulan. Wala ng leaves kasi winter eh. Pagdating namin spring. Ang pine trees talaga hindi nawawala ang dahon. Yung mga squirrel dyan naglalaro. Mga wild animals. They live, they survive. Even nobody's feeding them. Yung mga ibon, nabubuhay. Nasa Bible yan. Para hindi ka mag-worry. Sabi ng Bible, even the birds survive without no one feeding them. Diba? Tayo, tao, may reasoning. Ginagawa natin, nagpadala naman tayo sa fake na prophet, last and final prophet. Sinong sabi ng last yan? Kayo lang ba nakakatanggap ng theophany? Ang dami. Ang dami ako nakikitang tao. Humble naman. Nagdadasal lang. Tell it to the Marines. Yung mga ganyan. Ano na-contribute nyo? Mismo nga dyan sa Middle East, yung mga fossil fuels na ginagamit natin. Biyaya din ng Panginoon yan. Dahil God also blessed that people sa mga Arab. Galing kay Ishmael. Pero mga technologies, para ma-discover yan at dami dyan. From the United States naman na brain, hindi naman locally made people ang gumawa ng mga technologies dyan. Nagtulong-tulong. Mga utak ng mga Amerikano yata, European at saka Jewish ang nandyan para ma-discover yung mga
treasure dyan na mayroon parang oil at mayroon mga stone, precious stone dyan na ginagamit ng hina-harvest. Qatar yata yun, hina-harvest tapos ginagamit ng engine, yung matibay na form of iron, steel. Diba? Ang ganda eh. Sa Pilipinas, ito, ang ugali ng Pinoy. Dahil Christian kuno. Yan, mabait, caregiving. Dahil sa kahirapan, iwanan ng family. But basically, mabait ang Pinoy kahit saan ka magpunta. May mga criminals dyan pero hinuhuli naman. Ayaw naman ng karamihan ng gagawa ka ng krimen dyan. Caregiving. Ano bang contribution natin sa mundo, mga Pinoy? Video kay? Ano pa? Pinoy daw China, marami ding mga talent. May mga kwan din sila. Invention, construction. Kailang medyo kwan yung China. Aggressive. Russia. Alam mo, nung isang araw, doon ako sa Iran. Di ba? Kalaban ng mundo yung Iran. Doon ako. Pinanood ko sa YouTube. Ang ganda rin. Ang ganda. Although, hindi ko alam kung anong government nila dahil siya yata yung patriarch at matriarch ng gulo. Supplying armaments to terrorist. Ewan ko kung tama yan. Huminahon nga kayo. Tao lang kayo eh. Pag namatay tayo lahat, hindi wow. Mga nuclear bombs, wala yan. Kaya ngayon, pasalamat tayo, buhay tayo. Sabayan niyo ako. Tawagan yung Panginoon. Huwag na yung mga beads, mga image yan sa katawan niyo. Doon. Wala nang 7 pillars para mapunta ng langit. Good deeds. You humble down, you ask God forgiveness. You serve Him, you read the Holy Bible, ask your pastors. Kung anong dapat gawin ng isang Kristiyano. Humble down. You talk to God right away. You open or close your eyes, but talk to God. God, I welcome you. God, Jesus Christ, I welcome you into my heart. Forgive me. From now on, I will go on with this journey alongside with you. Yun. Amen. Walking with God and Jesus Christ. Wala nang iba eh. Pag nakausap mo yung Panginoon, hindi na required ang service provider. You talk directly. Wala nang internet provider, wala nang wifi. Di ba? Mandali lang sana. Dali lang sana. Practical ang buhay. Live morally upright. You follow the law of Moses. Yan. Ayun, may theophany din sa law of Moses eh. Adam, mayroon yan. Nakatanggap yan. They were have that theophany, yung actual presence of God na God talk to them. Like Abraham. Marami yung sinasabi ko ng mga church builders. Huwag nyo naman abusuhin. Iban dyan. Allegedly. Sex addict pala. Kaya, madali lang kasi abusuhin yung goodness of God. Madali lang. Kaya mag-ingat kayo pag nakatanggap kayo. Huminahon kayo. Just keep quiet. Live a life simply and godly. Mahirap magpakabait sa mundo. Mahirap. May tukso ka. Tukso. Yan. Lahat ng nagsasabi ng God, ganyan. Wala yan. Mga iba dyan, mga fake yan. Kasi
prone tayo sa temptation. Kaya mag-ingat din kayo pag kagaya ko, huwag kayong maniwala kung alanganin kayo. Pero just I promise na hindi tayo nagluloko. We are not fooling you. We are not going you somewhere. We are not leading you. I'm not leading to anywhere else for your destruction. Kaya mag-ingat kayo. Pag nagsabi yung isang tao na holy, huwag ka maniwala dyan. Holy Father, ganyan, hindi yan. Makamundo yan. Tao lang nag-promote yan. There's only one Holy Father in heaven. Ang iba dyan, wala yan. Promoted ng tao lang yan. Kaya ingat kayo. Hindi natin alam, tao lang yan. Dami yan. Mga kalukuhan, maniwala ka. Kaya, stick reading the Holy Bible. Magpaturo ka sa mga pastors na yung nakapag-aral ng yun, magsimba ka doon sa church. You should have your own community. Dito sa London, may alliance sa Toronto. Fact. Filipino Alliance Church of Toronto. Fact. Sa London dito, mayroon Champion Life Center. Yan, i-google mo yan. O sa Facebook. Mayroong bridge. Doon sa Mississauga. Marami yan. Sa Philippines, si Pastor Reverend Arnel Tan sa Davao Baptist Church. Yan, marami mga magagaling magturo. May Id Lapis. Yan, sa Philippines yan, no? Marami yan sa Christ Commission Fellowship, Baptist, yan, Alliance, magpaturo ka. Yan, mag-i-discern mo rin parang minsan kasi mga simbahan, minsan they take advantage of you. But sige, pray ka lang, ha? Huwag kang mag-jihad. Struggle. Ano, jihad, struggle. Nandiyan na nga si Jesus Christ, eh. He absorbed all the pains para hindi ka na mahirapan. Hindi mo talaga ma-accept ang Jesus Christ na yan. This world will go down the drain, doon sa septic tank. Kaya yun lang muna. God bless us. Merry Christmas. At saka dapat subaybayan nyo naman ako. Hindi naman to commercial, eh. Walang commercial to. Mahiya tayo sa Lord. Baka later. Kaya, this is for God. Wala itong intermission na commercial. Yan. Gumawa din kayo ng ganito. Video login. TikTok. Take a talk. Para panoorin ko rin kayo. At kuha din ako ng knowledge from you. Yan. This is Papabot. Alam mo yung bakit Papabot? Marami kasi mga Christian missionaries, yung Youth with a Mission. Youth with a Mission, yung international group of missionaries, Christian missionaries. Pumupunta din sila sa Philippines. Doon, sa Cornwall City. Welcome ko sila, ganyan. Ako yung papa nila. They came from different places on earth. Germany, USA, Africa, Tonga. Doon sila sa amin. Nag-preach. Yun. Missionary. Kagaya ng mga missionary na nagdala ng mga Christianity sa Philippines. Yan, ganyan. Mga matatapang. Iniwan yung family sa States. Pumunta sila sa Marvel. Yan. Sabi nila, Papabot of all nations. Ako daw si Papabot, eh. Biro nila, eh. Kaya pag lahat-lahat sila ngayon, Papabot ang tawag sa akin. Kahit matanda pa sa akin, Papabot. Yung wife ko, Mama Ace. Mama Ace of all nations. Kinuha nila yata kay Abraham. Hindi naman to reincarnation, eh. Galing lang ako sa mga ita, eh. Hindi ko alam, ang lulo ko. Basta galing kami sa Danau, sa Dao Capiz. At saka doon sa Danau, Cebu.
So, Cebuano at saka Kapisinyo. Yan. Kapis, Panay. Doon lang ang dugo ko. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang ancestors ko. Kagaya nyo, hindi nyo rin alam ang ancestors nyo. Pasalamat kayo, buhay kayo. Kagaya ko. Isn't that amazing thing? You know your ancestors. But when we go back to the Holy Bible, it's there. It's there. It's from Abraham. Then Ishmael for his first tinatawag nila concubine. And then may Isaac, Jacob. Doon galing ang mga, aywan ko, hindi ko alam kung saan ako galing. Pero yun si Muhammad, first time ko ito nabanggit ha. Tagal-tagal ko nang nag-vlog. Mahal ko yan, lolo ko yun eh. Mahalin natin yung mga lolo natin. Saka iwasan natin ng gulo, yung mga sinusulat ng mga scholars. Namiss ko nga yung mga lolo natin eh, kasi galing sila kay Abraham. My goodness. Hindi ba kayo happy? May mga kamag-anak kayo, kahit na African sila. My goodness, gawa sila ng Panginoon. Hindi sila galing kung saan-saan, hindi sila galing sa minahan na bato at naging tao. Hindi. Created sila by God. African. Colors nila, iba-iba. Di ba amazing? Sabihin ko sa inyo, anywhere in the world, maraming magaganda. Magandang lalaki at magandang babae. Hindi ka ba enjoy dyan? Ang importante lang sa atin, mag-isa tayo na God. Isang God lang. Para mag-enjoy na tayo. Parang miniature heaven. Maliit na langit sa mundo. Di ba? Yun lang. Kaya si Papa Bot nyo nandito lang. Pag nakita nyo ako saan. Uy, Papa Bot. Wala. Okay lang. Kumusta ka? Kumustahin nyo naman ako. Maya-maya. Hindi ko naman putulin to habang dito ako sa Canada. Pagdating ko ng Pinas, wala na to. Mainit doon, Pinas. Ito lang buhok para sa allergy eh. Kasi pag walang buhok, may allergy ako sa runny nose. Kaya God bless. Merry Christmas. Panoorin yung ibang mga videos natin. Pasensya na sa mga dumb videos ko na ina-upload. Archives ko lang yun. Sorry sa mga delay sa broadcasting natin. Ito siguro straight ito. First time na naging unedited to. Publish ka agad. Then share nyo. Okay, God bless you. Regards sa lahat. Good health at magandang oras dyan sa inyo. Thank you so much for watching. God bless. God will give you peace in Jesus' name. Amen.